Paano mapapatawad ni Josen ang amang laging nambubugbog sa kanya at sa kanyang ina? Asawang Pinay walang tigil sa paggasta gamit ang credit card ng asawang Amerikano. Nahantong sa matinding pagtatalo. Aktibo sa gawaing simbahan si Ram, ngunit namumuhay sa pakikiapit hanggang kailan niya maitatago ito. Ano man ang ating naging madilim na nakaraan, Tapat ang Diyos na tayo ay bigyan ng kapatawaran. ito ay posible dahil sa kanyang ganap na pag-ibig. Sa The 700 Club Asia, susunod na. Sino ba na naghihintay ako sa'yo ang tagal-tagal na rito? Hindi mo yung sinasabi ko! Growing up, hindi talaga ganun kaganda yung relationship ko sa dad ko, sa papa ko. Hindi ko kailangan yung paliwanag mo, hindi mo yung sinasabi ko! Kasi dahil nga lasinggero siya, may bisyo siya. Nasabi pa ng mga kapitbahay namin na nagdadrag siya. Kilala siya sa lugar namin na palaaway, bayolente. Hindi ko talaga matanggap. Kasi parang, ano bang ginagawa mo sa ni mama? That time talaga, minumura ko na talaga sa isip ko yung tatay ko eh. Nandiyan ka lang palang bata ka! Nagulat na lang ako. Bigla akong pinalo. Yung pinampahalo sa akin is cordon ng rice cooker. Di ba ang taba nung wire nun? Pinagpapalo ako, basa ako. Talagang yung wire is yumayakap talaga sa akin. Bahala ka kahit saan katamaan. Tinamaan ako sa liig, tinamaan ako sa pisngi, tinamaan ako sa ulo. Halos hindi ko na masabi yung tama na. Sa sobrang hindi na ako makahinga sa sakit. Tapos yung nakita niya yung ginawa niya, wala. Parang wala pa rin. Habang nakikita ko siya nanghihina, pawala yung takot ko sa dibdib ko. Mawawala na rin siya. Yung namatay yung tatay ko, actually nagsimula to eh. Yung pagiging violente ko, kasi di naman ako pwede maging violente habang nandiyan pa siya. Kapag ikaw nasasaktan ka, the tendency is manakit ka rin ng ibang tao. So lumaki akong ganun, kala ko ganun yung normal. Pag nagkamali, saktan, sagang namin, meron kasing starter. So ako lagi yun. Gusto ko ako yun. Ako yung magsisimula. Ako yan, may babanatan tayo. Ako unang susunto. Ako unang sisipa. Hindi ko kayang pumatay. Pero gusto ko halos mamatay. Ganun yung gusto kong itsura. Drugs. Babae. Alak. Yosi. Lahat. Sinubukan ko na. So mula nun, hindi na ako pumasok. Nagpapadala mama ko, hindi niya alam, hindi na ako nag-aaral. Nag-aaya ako ng maraming classmate ko na. Tara, drugs tayo. Pero meron ako isang classmate. Yung classmate ko na yun yung nag-share sa akin. Wala naman akong alam nun na masisave, anything like that. Pero nung sumama ako sa church, that time parang may umakap talaga sa akin. Tapos sabi sa akin, tagal na kitang inantay. Ang buhay mo ay hindi isang pagkakamali, ang buhay mo ay hindi isang aksidente. May plano sa'yo ang Panginoon. Hindi ko may paliwanag na nararamdaman ko. Feeling ko, first time na may yumakap sa akin, na magsasabi sa akin, mahal ako. First time, parang lahat ng tinik, lahat ng bigat, lahat ng hurts, tanggal sa akin. Talagang alam kong hinipo ako ng Lord that time. Josen having forgiven his father, no, I saw that he really became a person of compassion. Kasi before nga, he was bitter. But the moment he was able to forgive, that set him free to be able to love the way God loved him. And the reason that he is productive in terms of reaching out to people is because yun nga it's the overflowing love of God inside of him that he just simply has to impart. He had potential, he was teachable, and he was passionate for the Lord. Yung naintindihan ko, napatawad ako. Sa kabila ng lahat ng kawalang hiyaan ko, hindi naging mahirap sa akin patawarin yung tatay ko eh. I was free of unforgiveness. Hindi kami sanay na nag-I love you. Baduy yun, I love you. Pero yung naging Kristiyano ako, nakakilala ko sa Diyos, ay talaga, Kuya, I love you. Everything was different now. Everything. We fail. We mess up. God is still there in front of you. Namadapa ka, God is still there standing. Get up. You know, Mari, in fact, God is always there. You know, and we're just not aware of it. You know, we continue to live our lives like Josen. No, he could have continued on with that violent streak na kasi hurt people. He grew up in that environment of hurt and abusive language. So, para sa kanya, yan ang normal na buhay niya. So,
And to him, that's okay. Until he allowed God to intervene in his life. Then that's when the change. At ang especially mahirap pa sa buhay ni Jose and Peter, yung namatay yung tatay. Oo. Wala nang healing na pwede mangyari sa kanilang dalawa. But because of God intervening the situation and God coming in and replacing his father, yung masamang ehemplo ng tatay na nakita niya sa kanyang ama, kabaliktaran na naman ng Panginoon. No? And one other thing came to mind while we were watching it. He who is forgiven much loves much. Yes, and you can see na talagang lubos ang pagmamahal ni Jose sa mga tao, mga kaibigan niya kay Lord. Dahil naintindihan niya kung anong naipatawad sa kanya. Nakita, alam niya na kung gaano siya makasalanan. Tulad natin, naintindihan natin kung gaano tayo kasama, gaano tayo kabaliktaran ng Panginoon, napakabanal, napakabait. And because you understand that, it's easy for you to forgive. It's easier for you to forgive. It's easier for you to forgive. It's easier for you to love, especially to love the God who forgave you. Amen. And Mari, the best way to understand that love is to first experience and receive that love from the one whom the Bible says is love. And that's Jesus Christ. If you're watching right now and nakaka-relate kayo sa buhay ni Josen, or you're also in trouble, you grew up in a home na sobrang magulo, and you always wanted to get out of that home, just get out of the pressure inside the home and find your peace elsewhere. Well, the Bible also says that Jesus is the Prince of Peace. We want to lead you in a prayer to surrender your life to Jesus Christ. Allow Him to come into your life and see what He will do in your life. Let's pray. Just say, my Lord in heaven, I come right now to you with all my problems, all my hurts, all my pains. And Lord, I don't know what to do. I hurt other people. I grew up knowing pain every day in my life. So Lord, I need a touch from you. So right this moment, Lord, I confess that I have been sinning continuously against you, against my family. Lord, I had this hate towards my father. Lord, help me, Lord God. Remove that hate that is in my heart right now. And so, Lord, I offer my heart to you in total surrender. And I ask you, Jesus, to come into my life, to be my Lord, to be my Savior. Lord, remove everything in my heart that is not pleasing to you. And Lord, just flood my heart with your peace, with your joy, and with your love. And help me, Lord, and give me the strength to be able to release forgiveness towards my father, towards those that have hurt me. Lord, because I want to start this year afresh, knowing you victoriously. Lord, thank you for loving me. Thank you for just never giving up on me. I pray this prayer from my heart in the name of Jesus. Amen. Malawak ang pag-ibig at kagandahang loob ng Panginoon. Siya ay nagagalak sa ginawa mong pagsabay sa panalangin. Ikwento niyo naman ito sa amin. Tawag na. Nasa TV screen ang numero. Pwede rin po kayo mag-text. Gawin lang ito. Sumabay ba kayo sa pagdarasal at tinanggap si Jesus bilang iyong Diyos at tagapagligtas? Ibahagi niyo naman sa amin. Please text yes, space the 700 Club Asia at ipadala yan sa aming smart number 0949-888-8001 at Globe 0917-406-5001 at Sun number 0925-300-3000. Pag-asa at lakas ang laging hatid sa atin ng salita ng Diyos. Matatagpuan natin dito ang karunungan na ating kakailanganin sa araw-araw. At handa ang mga trained prayer counselors ng 24/7 Prayer Center na kayo'y alalayan sa inyong pagtuklas sa kalooban ng Panginoon. Papayuhan nila kayo at ipagdarasal. Tawag na. Sa mga viewers sa California, makakausap nyo ang mga prayer counselors sa Hello California Hotline. Nasa TV screen ang mga numero. Maaari nyo rin silang makausap gamit ang Skype, ang ID ay the 700 Club Asia. I-add kami sa inyong friends list sa Facebook by typing the keywords the 700 Club Asia and click the like icon.
manatiling nakaantabay sa mga bagong kwento at episodes na inyong mapapanood sa programa. Maaari ninyong balikan ang mga episodes at kwento na nagdulot ng mabuting pagbabago sa inyong buhay sa cbnasia.org/media center. Matatagpuan nyo rin sa website ang mga inspirational articles na magsisilbing gabay sa inyong pag-aaral ng salita ng Diyos. Isang pagpapala para sa dalawang taong nagmamahalan ang buhay mag-asawa. Subalit nais ng kalaban na sirain ito kaya maraming mag-asawa ang naghihiwalay. Ganun pa man, may kapangyarihan ng Panginoon na ayusin ang gusot. Ito ang ginawa ng Diyos sa buhay nila Kevin at Lalen. Ang kanilang kwento, susunod na. Alam niyo ba, kaibigan, kung may asawa ka, bahala kong mag-asawa, halos lahat ng problema mag-asawang dinadanas mo ngayon, napagdanasan na ng ibang tao o napagdanasan na ng ibang mag-asawa. Ang kailangan mo nalang gawin, itanong sa kanila. Dahil sila, alam na nila yung solusyon. Ano ang solusyon sa simple mong problema? Problema ho, marami sa atin, ayaw magtanong. And when we don't ask, we will not receive. Ganda ko na pangako ng Diyos, when you ask, you will receive. Ito lang kaibigan. In our seminar, tinanong ko, sino po sa inyo nakapag-marriage counseling na? More often than not, 3 to 5% pa lang o napag-marriage counseling. Ito lang tanong ko. Sila lang ho ba yung may problema sa pagsasama? Isang napakagandang tip ho kung may problema kayo sa pagsasama ngayon, humingi po kayo ng tulong. Humingi po kayo ng tulong sa mga taong alam yung problema nyo. At ito ho, magugulat kayo. Ang simple lang pala ng problema nyo, pinagulo nyo pa. That's the first thing. Get a marriage counselor. Second ho, magbasa kayo ng libro patungkol ho sa pagsasama. At itong mga libro pong ito ang naghanda sa akin upang mas maging magaling na asawa. Maghanap ng libro, maghanap ng counselor upang tulungan kayo maging mas maganda ang inyong relasyon. Dahil ang alam ko po, gusto ng Diyos umayos ang inyong pagsasama. Gusto ng Diyos maging maganda ang inyong pamilya. Time Horizon Events, in cooperation with Partners in Christ Foundation, presents Music for Life Philippines, a benefit worship concert for the scholars of Real Life Foundation with Juan Walker featuring Regine Velasquez. Join us on March 4, 2017 at 7 p.m. at the Monochrome New Valley, Santa Rosa, Laguna, and witness a night of worship and testimonies as we take the call to change a life, change the nation. Like us at Music for Life Philippines on Facebook and Instagram, or call 0977-855-1211 for more details. Coach, di ko talaga kaya. Di, kaya mo yan. Matagal na yata nagbaboxing yan. Mas malakas ka doon. Ito ang dapat mong gawin. Jab straight hook, tapos iwasan mo siya. Okay? Okay, go, go. Naging magandang musika ang simula ng ligawan ni Kevin at ni Lalen, tila nawala ng tono ang mga unang taon na kanilang pagsasama bilang mag-asawa. You know what? You need to get rid of the credit card. Here, you can have that. Naging walda si Lalen na siyang ikinagagalit ni Kevin. Ito ang pangunahing dahilan ng kanilang madalas na pagtatalo. We have no more money. And that was probably my fault because I didn't stop her and I just wanted to keep our marriage nice and friendly. I didn't want to start any fights with her. And so the first year of our marriage was a really, I would say, a disaster. I was not a good steward of our finances back then. Nakikita niya the way I was spending the money to the point na wala na ako sa lugar. Sinasaktan ko siya, not just in words, but also physically. Talaga lahat ng makita ko sa kusina, tatapon ko talaga sa kanya. Never siyang gumanti talaga. Ako ang nag-initiate sa kanya first time nung incident na nangyari sa amin na nag-aaway kami, na palaging bukang bibig ko puro divorce. I've done everything I can. I talked to her. She was just very stubborn about making some adjustments. And I just finally threw my hands up in the air and said, God, I can't do any more. You have to do the rest. I'm tired of even attempting to deal with these situations. So what was happening was I was trying to play God in the marriage, but God wanted to play God. And so what happened was he took over and just began to work on her.
Doon ko rin na-prove yung pagmamahal sa akin ni Kevin, yung endurance niya talaga sa akin. Ganon-ganon na lang. The Holy Spirit spoke to me and He says, leave her alone, she's mine, I will take care of her. So I said, all right, Lord. The only thing that kept us going was the hope and the Word of God spoken to my heart saying, this is your wife, this is who I want you to marry. And if God never told me that, I would have ended up in divorce, I really do. Pagkatapos ng mahabang panahon ng pamamalagi sa Amerika, nagdesisyon ang mag-asawa na manirahan sa Pilipinas kasama ang dalawang anak. Marriage is a commitment. So, hindi lang sa inyong dalawa, but with Christ in it. So, tatlo kayong may commitment dyan. I believe that it has nothing to do whether ang napangasawa mo ay foreigner or hindi. That is the key. You need to have Jesus Christ the Lord of your life. He needs to be the center of your marriage, the head of your household. If you can't agree on something or there's no peace, you need to go before God and seek that. And I think if you do that, you can keep the marriage healthy. Alam mo, Mari, looking at Kevin and Lalen, no, yung sabi ni Lalen, you know, in spite of how I treated him when I was angry, lahat daw mga gamit sa kusina, tinatapon niya kay Kevin, but never siyang gumanti. To think he's a military man, he's a Navy man, I'm sure he knows he knows self-defense. He could have at any moment raised his hand. But really, that's a gentleman, no? And when you promise your wife that you will love her and you'll protect her and take care of her, you really don't lay a hand on your wife, no matter what. If you have to hit the wall na lang, no? And I admire that from Kevin. You can see he's a man who really listens to God. Kasi kung hindi daw, that strain that was put on their marriage, he could have filed for divorce. Ayoko na, Lord. This is too difficult for me. Typical sa kwento nila, Peter, alam naman natin, the pinaka-core issue na palaging nagiging ugat ng problema sa mag-asawa, pera. Diba? Hindi na rin, tulad ng sinabi nila, no? Kahit Amerikano pa yan, it doesn't matter, pera pa rin ang ano. Correct. Uncontrollable yung paggastos niya. Whether you have too much or too little, problema lang. Yeah. You know? So unless the Lord really gets a grip on that, on us first, and us, because He has a grip on us, He has a grip on our money. Correct. Then doon tayo magkaka-peace, no, within the household. So, Mari, I'm sure hindi lang problema galing sa pera ang mga those watching us right now, the husbands and wives, perhaps other things, perhaps there's mistrust, perhaps you know, you did something in the past, it's a past sin. So, would you just pray for marriages now and just ask the Holy Spirit to minister to them? And those who are watching right now, please open your hearts to this prayer and allow the Lord to just touch you in a way that He has never touched you before. Heavenly Father, we thank you, Lord, that we are able to come to you. Lord, itong this is the way you designed, Panginoon, ang ating kultura, ang ating society, Panginoon. Husband and wife getting together and forming a family. Ito po ang nuclear unit. Ito po ang design ninyo. And it is your plan, it is your heart to keep families together, Panginoon. Kahit, Panginoon, may nanonood sa atin ngayon at ang iniisip nila, maghiwalay na sila mag-asawa, and that it's taking everything that they have, Panginoon, to stop from walking out the door. Father, would you just right now touch the man, touch the woman, kahit sino pa, Panginoon, ang may kasalanan, you are able to control, you are able to move in their circumstance, Panginoon. Would you do that now? Would you bring healing, Father? First of all, Lord, an understanding sa mag-asawa na sila ay makasalanan. Father, if they don't know you, Lord, bring them to you so they can understand, Lord, that apart from you, Lord, we can do nothing. We can do nothing constructive, nothing good that will last for any amount of time that is worth talking about. Father, kahit ano pa ang nangyari sa kanila, Father, you are able to heal, God. You are able to overcome yung kanilang mga nakikitang obstacle, Panginoon, sa kanilang pagsasama. Lord, you are able to do above and beyond their wildest dreams. Father, would you begin to move now sa mga puso ng itong mga kapatid natin na umiiyak sa inyo ngayon? This is not the way they hope that their marriage would turn out. Father, walang nag-aasawa na nagwi-wish na masira yung kanilang pagsasama. Lord, in the name of Jesus, we speak healing now. We speak healing and restoration to the families represented, Panginoon, by our viewers, Lord. Ito mga nanonood sa atin ngayon. And even channeling out from them, Panginoon, coursing out from them, as you heal their marriages, Lord, that you would use them as vessels to reach out doon sa mga ibang kakilala nila, mga kaibigan nila na nasisira din ang kanilang mga pagsasama and nasisira ang kanilang marriage.
In Jesus' name, Lord, bring your healing now upon these couples. In Jesus' name. Peter? Amen. Yes, Mari, as you prayed for couples, the Lord showed me a couple na both of you sobrang lakas ang character nyo and you're always constantly in a clash. The Lord is reminding you when He made the two of you one flesh, you died to independent living and you are now one flesh. Husband, live for your wife, put her ahead of you. Wife, live for your husband, put him ahead of you. Receive the joy and understanding that the Lord is pouring in your life right now. Receive it in Jesus' name. Meron din isang couple, Mari, na yung husband nagloko dati, and to this day, there's always that mistrust. Every time he's late, you're already thinking, saan kaya siya pumunta? And all of this is bringing these tiny irritations, is just building up, and it's causing harm to your relationship. Even now, the Lord is saying, He holds your husband in the palm of His hand. His heart is with the Lord. I mean, the Lord is ruling and reigning in his heart, so you need to trust Him that the Lord is doing a work in his life. Receive that peace in your heart. For you, the wife that is mistrusting your husband right now, receive that the Lord is working in him right this moment in the name of Jesus. Thank you, Lord. Walang imposible sa Panginoon, kapatid. Siya ay tapat na tayo ay pagalingin, palakasin at bigyan ng galak sa buhay. Ibalita sa amin ang himalang natanggap nyo ngayon mula kay Jesus. Nasa TV screen ang mga numero. Sundin naman ito kung nais nyo mag-text. Nung kasal na kami, nagkaroon naman ako ng sakit which is polycystic nga. Sumabay kami habang nagpe-pray si Pastor Peter. Sabi ng OB ko, positive ka, pregnant ka na. Naiyak ako. Totoo ngang walang imposible sa Panginoon. Ibahagi nyo naman sa amin kung kayo'y sumabay rin at naranasan ang kagalingang galing sa Panginoon. Pwede nyong i-text ang aming smart number 0949-888-8001. Globe 0917-406-5001 at Sun 0925-300-3000 o mag-post sa aming Facebook wall, The 700 Club Asia. The CBN Asia Prayer Center is in need of the following. For more information, please visit www.cbnasia.org and click the Home tab and click Career Opportunities. Nakita ko siya na sa mismong bahay namin, may ginagawa silang milagro ng babae. Talagang galit na galit ako noon. Gusto ko siyang saksakin. Gusto ko na siyang patayin that time. Walang niya siyang ama. Hindi siya huwaran at hindi ko siya gagayahin. Matinding pandidiri at pagkamuhi ang naramdaman ni Ram sa ama mula noong pagkabata dahil sa labis na pambababae at pagbibisyo nito. Lumaking sabik sa pagkalinga ng isang ama, inakala ni Ram na matatagpuan ang inaasam na atensyon sa barkada. Sumali sa fraternity at tumikim ng droga. Habang ako ay ginagamit sa loob ng simbahan as youth leader, nagpapagamit din ako sa kamunduan. Dinala ni Ram ang galit sa ama hanggang sa kanyang pagtanda. Ngunit ito'y nabago nang makita ang amang nakahandusay sa banyo at naliligo sa sariling dugo. Kita ko sa kanya. Alam mo yon, parang lahat ng galit, lahat ng ginawa niyang hindi maganda sa akin, sa pamilya namin, sa nanay ko, parang nag-flashback sa akin lahat yon. Tapos nakita ko siya nakahiga, naluha na lang ako. Na-realize ko tatay ko pa rin pala to. Sinasabi ng puso ko, ng isip ko, mahal ko pala yung tatay ko. Himalang nabuhay ang ama ni Ram kasabay ng pagpapatawad niya rito. Ngunit bumalik ang multong pilit niyang iniiwasan noon. Kasal si Ram at hindi niya inakala na magagawa niya ang isang bagay na kinasusuklaman niya noon sa ama. Nakita muli ni Ram ang dating kaibigan at dito nag-umpisa ang isang bawal na relasyon. Nagkaroon ng palitan ng text. Oh, how are you? Ganyan-ganyan. Nagpatuloy yung aming communication hanggang sa nakikita-kita kami. Nakita kaming dalawa ng maraming beses. Tapos,
isang araw, may nangyayari na sa aming dalawa. Batid nilang dalawa na mali ang kanilang relasyon, lalo't pareho silang manggagawa ng simbahan. Kaya naman, nagdesisyon ang babae na iwan na si Ram. Alam mo, napaka-selfish ko. Yung sarili ko lang iniintindi ko. Hindi ko inintindi yung anak ko, hindi ko inintindi yung wife ko, na niloko ko rin pala sila. Iyak ako ng iyak. Hindi ko matanggap ang sakit talaga ng pakiramdam ng mabetray. Yung pala yung pakiramdam nun. Nakita ko yung cellphone ko. Tapos ang unang-unang rumehistro yung name ng asawa ko. Tapos tinawagan ko siya. Pag-answer niya ng phone, oh, kamusta ka na? Wala akong ibang nasagot sa kanya kundi puro iyak. As in, humahagulgul ako sa cellphone. Tapos talagang iyak ako ng iyak. Iyak talaga ako ng iyak. Ang sabi niya lang sa akin, Ram, pa, magkita tayo. Tapos nakita kami sa isang mall. Tapos pagdating doon sa mall, umiyak lang ako sa kanya. Sabi ko lang, sorry. Sabi ako, sorry. Forgive me. Sabi ko, nagkaroon ako ng babae. Sinabihan niya ako na, Ram, ano bang plano mo? Anong desisyon mo? Sabi ko lang, gusto ko nang maayos to. Mapapatawad mo ba ako? And then right then and then, pinatawad niya ako. Nagbigay siya ng forgiveness sa akin. Namangha si Ram sa pag-ibig ng asawa at sa pagpapatawad na ibinigay nito sa kanya. Hanggang sa nakita niya muli ang isang matagal ng kaibigang pastor. Sabi kong ganon, Pastor, naghahanap po ako ng tatay. Pwede niyo po ba akong ampunin? Shinare namin lahat. Sabi ko, Pastor, i-open ko na sa inyo lahat. Ganito po yung nangyari sa aming mag-asawa. Ito po yung lahat na nangyari sa amin. Ang sabi niya lang sa akin, okay, tapos na yon. So ang mas mahalaga, yung kasalukuyan. Doon, nasumpungan ni Ram ang pagkalinga. Di man ng tunay na ama, kundi ng kanyang spiritual na ama. At mas lalo niyang nadama na mayroong amang nasa langit na nagmamahal sa kanya. You know, the love of God truly never fails. It elevates us to a new level of faith and increases our confidence to face life without fear. So let's surrender to the Lord of love, mercy, and hope all our cares, for He's the God who does not turn down His children. Tayo ay malaya sa anumang uri ng pangamba sapagkat walang kasamang takot ang pag-ibig at pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang takot. Hindi paganap ang pag-ibig ng sinumang natatakot sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Narito mga kwentong dapat niyong abangan bukas. Saksi sa walang awang pagpatay sa ama, balak gumanti. Ginulpi at pinagsalitaan ng masasakit ng ama, nais patayin ng anak. Walang habas na pamumugot ng ulo ng tribong Ilongot, saan nga ba nagsimula? Para makahanap ng hustisya, kailangan nila ng ganti. Subalit natagpuan nga kaya nilang tunay na hustisya na kanilang hinahanap? Malalaman natin yan sa The 700 Club Asia ngayong Biyernes pagkatapos ng saksi sa GMA. Samahan niyo kami ulit bukas sa panibagong episode na maghahatid ng pagpapala sa inyo. Same time, same channel. Laging isa puso na buhay ay gagaan kung si Jesus ang ating sandigan. Mahal tayo ng Panginoon.